Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin at nandito po tayo muli sa ating daily Facebook Live dito po sa Rema Philippines. At bago po natin simulan ang topic natin ay may tanong po ako sa inyo. So naranasan na po ba natin na sumali sa isang fun run or di kaya tayo po ay nag-join sa isang marathon? Ngayon sa kalagitnaan ng race na yon, nakadama ka ng pagod. Yan, maaring siguro po sumagi sa isip mo na mag-quit or mag-stop na. Pero along the way, pinili mo na abutin ang finish line. Ngayon ang tanong ko, ano ang naramdaman mo nung naabot mo na ang finish line at natapos ang takbuhin na iyo? Siguro po magkakaroon tayo ng sigla o saya kapag natapos natin kahit na simpleng fun run lang. Pero alam niyo po, kadalasan ang tao kapag sa simula, nandun yung kanyang sigasig na gawin ng isang bagay. Pero kapag habang tumatagal, unti-unti nawawala na yung sigasig na yun. At ngayong pong hapon na ito at sa buong week po na ito ay pag-aralan po natin. Sabi niya dito, most people start the race, few finish it. So maraming tao sinisimulan ng takbuhin, pero kakaunti ang mga tao na tinatapos ang takbuhin na ito. At kadalasan nga po may tinatawag na ugaling ningas pugon. Ito yung sa simula gagawin mo pero bandang huli ay hindi natatapusin. At paano nga po ba natin matatapos ang takbuhin na ito? So dito po sa number 1, sabi niya, runs with purpose, not aimlessly or without direction. So, basahin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 26. Sabi niya po dito, do you not know that in a race, all the runners run at their very best to win, but only one receives the prize? Run your race in such a way that you may seize the prize and make it yours. Now, every athlete who goes into training and competes in the game is disciplined and exercises self-control in all things. They do it to win a crown that witness, but we do it to receive an imperishable crown that cannot or wither. Therefore, I do not run without a definite goal. I do not flail around like one beating the air, just shadow boxing. So, sabi niya po dito na mismo si Pablo, ang sinasabi niya dito, na do your very best. Yan, tayo pong lahat ay may kanya-kanyang takbuhin sa buhay natin. At hindi po natin pwedeng gayahin ang takbuhin ng sino man. Dahil ang Diyos po ay naglaan ng race na kailangan mong tapusin. Naalala ko po noon, madalas ito po ay na-share ko naman na nung time na ako po ay nag-aaral pa, no, sa kagustuhan namin na makatipid ng bayarin sa school, nag-join kami ng mga classmate ko sa women's basketball dahil ang game namin, madagdagan pa yung scholarship namin at malesen pa yung bayarin namin. So sa una, nung pag-join namin, alam niyo po, kala namin ganun-ganun lang kadali yun. Kasi may sumama kami sa training. At first day of training, sobrang pagod, kumbaga parang napasubo ka na wala nang atrasan to. Alam niyo po, for 2 hours na extreme workout, extreme exercises, sabi ko, hindi na siguro ko babalik dahil napakahirap. Pero sumunod na training, nag-join pa din ako kasi nasa isip ko, kailangan kong mag-gain another scholarship. Hanggang sasabi ng coach namin doon, baka naman nagpapaslim ka lang kaya ka sumali dito. Pero dahil lang doon sa sinabi niya na yun, sabi kong ganun, tatapusin ko ito hanggang matapos yung aming, kasi po yung university namin, nakikipaglaban siya sa iba't ibang university. So sabi ko, aabutin ko yung time na yun hanggang sa matapos namin yung game na yun. Kasi ang tingin ng coach ko, ang babaw lang ng reason ko kung bakit ako nag-join doon. So alam niyo po, papalapit na ng papalapit yung laro namin hanggang sa nakikipaglaban na kami inter-university, nandun na yung kaba mo. Pero alam niyo po, nung una, mababaw lang yung reason mo bakit ka nag-join.
Pero unti-unti, habang lumalalim na yung reason kung bakit ka nag-join, mas nag-e-exert ka na ng effort. At talagang mahirap yung training. Talagang sabi nga dito, discipline. Ayan, sabi nga dito, every athlete who goes into training and competes in the game is disciplined and exercises self-control in all things. Yan, ang sabi nga din dito, do your very best. Ngayon, maaring ang buhay natin ay hindi naman kagaya ng isang basketball, pero sabi niya dito, ito ay isang takbuhin o ito ay isang laro na kailangan nating tapusin. Maaring sabihin natin, ako po, nandito ako sa Isabela, ikaw ay nandyan sa ibang outreach, meron ka ibang takbuhin, meron po ako ibang takbuhin, pero ang goal po natin ay tapusin ito. Sabi niya, runs with purpose. Hindi ito kagaya ng shadow boxing na ikaw ay nakikipagsuntukan, meron kang imaginary na friend or imaginary person na kunwari ay tinatamaan mo ng suntok. Pero dito, ang takbuhin natin ay isang siguradong race na gusto ng Panginoon ay matapos natin. At dito po sa ating mga takbuhin, hanggat hindi natin ine-embrace or hindi po natin tinatanggap ang takbuhin na nilaan ng Diyos sa atin, hindi tayo mag-e-exert ng effort. Kaya nga po kung minsan dumarating yung time na parang ang pakiramdam natin, dun sa calling natin, sa ministry natin, sa takbuhin na meron natin, parang ang dating na lang ay isang routine. Kapag dumating yung pagkakataon na ito ay routine na lang para sa atin, maaring siguro hindi na natin na nasiset yung goal natin. Wala na yung atensyon natin kung bakit tayo nandoon. Tayo pong lahat ay inassign ng Diyos sa isang race, sa isang lugar kung saan nais ng Panginoon tayo ay magtagumpay. Ang sabi nga niya dito, takbuhin mo ito dahil may corona. Sabi niya, to win a crown that withers, but we do it to receive an imperishable crown that cannot wither. Ang goal natin ay hindi isang corona na kagaya nga po niyan yung mga atleta, sila ay tumatanggap ng corona na gawa sa laurel leaf. Pero tayo, ang corona na ating hinahangad o ating ginugol ay hindi corona na wither o sabihin natin nalalanta, kundi sabi niya imperishable. Hindi ito nasisira. Kaya nga, kapag nandun nakaset ang isip natin na meron kang goal at alam mo sa sarili mo na, Lord, nandito ako sa lugar na to, nandito ang plano mo sa akin. Kapag ang plano natin ay inalign natin sa plano ng Diyos, alam niyo po, doon magsisimula na magkakaroon ka ng goal na, Lord, ito ang goal na gusto mong makuha ko o matanggap ko. Kaya naman magsisimula kang ibigay yung best mo, kagaya ng isang atletang tumatakbo. Pero hanggat hindi natin tinatanggap ang takbuhin na yun, alam niyo po, magiging urong-sulong tayo. At kagaya ng isang shadow boxing na tumitira lang tayo sa hangin. Kaya nga, sabi niya dito, paalala sa atin ni Pablo, run with purpose. Set your goal. Tayo ay mag-set ng goal na ano ba ang dapat na marating natin. Kung ang mga atleta ay naghahangad ng reward or award or maaring sabihin natin ng maging famous o kung ano pa man. Pero sa atin po na nasa Panginoon, tayo mga Kristiyano, sabi nga niya dito, imperishable crown. Ang goal natin, hindi lang po makarating ng kalangitan, kundi matapos natin ang takbuhin natin ng may buong galak at pagmamahal. Amen? Dito po sa pangalawa, sabi niya, paano ba natin matapos ang ating takbuhin? Sabi niya dito, fixes eyes on Jesus. Stays focused on the goal. Yan, dito po may kita natin sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Ang sabi niya, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag ng napakasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Ayan, dito sabi niya, fix your eyes on Jesus. So, kagaya pa rin kanina, ang ating ministry o ating pagkatawag ay inihalin tulad pa rin sa isang takbuhin. Ang sabi niya, tayo ay naliligiran ng makapal na saksi. Kung maalala po natin sa mga previous camp natin, ng Believers Camp, yung following God's plan for your life. Ang sabi nga doon, yung mga tao o yung mga saksi na nakapalibot sa atin, ay isa doon yung mga mahal natin sa buhay na nasa piling na ng Panginoon at tayo ay kanilang pinapanood. At dahil may nanonood sa atin, kagaya sabihin po natin sa isang Olympics na kung saan yung mga manlalaro, nandun sila sa pinakagitna at nandun sa paligid nila yung mga manonood, ay sa atin din po ay mayroong nanonood. Kaya nga, sabi niya, fix your eyes on Jesus. Darating yung time sa ating takbuhin o sa ating ministry, maa-out of focus tayo. Kung minsan mararanasan natin na ma-burn out sa ministry natin, sa calling natin, o sa pinapagawa ng Diyos sa atin. O di kaya naman na maaring makapaisip tayo na minsan isisisi natin sa ibang tao na ay dahil sa tao na yan, hindi ko na kayang magpatuloy pa. Kaya nga, ito po yung paalala sa atin ng Biblia. Sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yan, na hindi po natin pwedeng ikatwiran ang ibang tao kung bakit hindi na tayo makakapagpatuloy. Yes, may mga dadaanan po tayong hardship or struggle. Pero ito nga po sabi niya, fix your eyes. Hindi pwede ang paningin natin pupunta sa kaliwa, sa kanan. Kundi kailangan ang paningin natin ay nakafocus lamang sa Panginoon. Kapag ang isipan natin, minsan, alam niyo po, kakatok yung pangarap. Yan, may mga pangarap tayo noon na kakatok sa atin at minsan nililingon-lingon, binabalik-balikan. At hanggat may mga pangarap tayong binabalik-balikan na hindi nakalinya sa kalooban ng Diyos, alam niyo po, mahihirapan tayong i-fix ang paningin natin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, looking, nakadiretso ang tingin natin sa Panginoon dahil yung purpose natin o yung goal natin ay nais natin tapusin yung takbuhin na ito. Yan, nung nakaraang linggo po, nagpunta po kami sa ilog. Yan, isa po kasi ako sa hindi marunong lumangoy. So, pumunta po kami sa ilog, kasama namin po yung mga ibang kamanggagawa po sa Isabela, sa Cagayan, kasama namin si Pastora Iya. So, dahil isa po ako sa hindi marunong lumangoy, may mga dala kaming salbabida. So, napakaganda po ng ilog na yon. Kumbaga, para makatawid kami sa kabilang side ng ilog, kailangan namin ng salbabida na yon. Pero yung iba namin kasama, dahil marunong silang lumangoy, kaya po nilang tawidin yun. Ngayon, ang sabi sa amin ni Pastora, dito lang kayo sa loob ng salbabida, kasi bilog po yun na malaki. Tapos, meron pa kaming isang kasama na hindi rin marunong lumangoy. So, nandun kami pareha sa loob po ng salbabida. Yan, di alam niyo po, syempre, pag hindi ka marunong lumangoy, nandun yung kaba mo Amen? So, kinakabahan kang ganyan kasi may malalim na part. Kapag ka yung medyo abot mo pa, natatapakan mo pa, kalmado ka lang Ngayon, sabi po sa amin ganun, tawid tayo sa kabilang side ng ilog, basta kumapit lang kayo dito sa salbabida, huwag kayong aalis. Hindi, alam niyo po, habang kami po ay patawid, unti-unti, dumadaan na kami doon sa malalim na part. Ayan, at dumating po yung part na syempre kinabahan ka na, ano po. Ayan, pero alam niyo po, isa lang yung sinasabi ni Pastora noon sa amin na kumapit lang kayo dito. At sabi niya, dumating po yung time na na-stuck up na kami, hindi na kami gumagalaw. Minsan kakabahan ka, pero alam niyo po, importante na nakaset sa isip mo na, nakaset yung mind ko na tatawid kami, darating, aabutin namin yung kabilang ilog. Ngayon po, yung pwesto ko po kasi doon sa salbabida, nakaharap po ko doon, yung isang kasama, nakaharap sa kabilang side. So, hindi mo kayang lumingon pa ganyan, tumingin sa likuran mo. So, nakatingin lang ako doon na tatawid kami, makakarating kami sa kabilang ilog. Ngayon, from time to time, sasabihin sa amin ni Pastora na, di bale, itatawid ko kayo doon, tutulungan ko kayo. Alam niyo po, dahil lang doon sa na-stuck sa mind mo na may kahalili ka na tatawid doon at nakafocus ka na nakakarating ako doon sa kabilang ilog na yun.
At nung pagdating na po namin dun sa mababaw na part na kaya ng lakarin, alam niyo po, na natuwa ako, sabi ko, uy, kaya pala. Yan, kung minsan, alam niyo po, dahilan dun sa minsan nakafocus tayo dun sa sarili nating kakayanan. O di kaya nakafocus tayo sa ibang tao or tayo po'y nakafocus sa hirap ng sitwasyon. Kung minsan, yung pagkakatingin natin sa Panginoon ay nawawala at nafocus tayo sa hirap ng sitwasyon natin. Kaya nga ito po yung sinasabi sa atin ng aklat ng Hebreo, looking unto Jesus. Kasi kung titingin po tayo sa tao, titingin tayo sa sarili nating kakayanan, o kung saan pa man, mabibigo tayo. Pero as long as tayo po ay nakatingin sa Panginoon, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen? At kailangan lang, kagaya po doon sa ilog na yun, alam niyo po, kailangan sabayan mo yung flow ng ilog para mas madali na makarating ka dun sa destination mo. At alam niyo po, kapag sinabayan natin ang flow ng Diyos para sa buhay natin, kinampihan natin ito, alam niyo po, mararating natin yung goal na sinet ng Diyos para sa atin. Amen po. At panghuli, sabi niya dito, lays aside weights, removes distraction and hindrances. Dito pa rin po tayo sa verse Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi niya pa rin, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So may mga bagay po tayo na tatanggalin o itatabi, sabi niya, lays aside. Alam ng Diyos na may mga hindrances or may mga balakid na pwede nating ma-encounter. Ayan, balikan ko po yung kwento ko nung pagtawid namin sa ilog. Alam niyo po, may mga malalaking bato kaming nadaanan at habang patawid kami ng ilog, nagkanda sugat-sugat po talaga yung binti ko kasi gumasgas-gas siya sa mga bato. Yung kasama ko na nasa likuran ko, yung likuran naman niya yung kumayas dun sa bato. Pero alam niyo po, hindi ganun kadali. At habang tumatagal na nakakapit po kami sa salbabida, alam niyo po, unti-unti manghihina na yung mga braso mo na parang nakakapagod. Pero ito nga po may mga hirap tayong dadaanan, may mga tiisin tayo. Pero ang sabi niya dito, isang tabi natin ito. Kailangan tayo ang pumili na yung mga balakid na yun ay isang tabi natin. Nasa sa atin kung maglilinger ba tayo or magdodwell tayo dun sa hirap na nararanasan natin. Or titingin tayo dun sa goal natin na tatapusin ko ang takbuhin na ito. Amen po ba? At dito sabi niya, mismo ang Panginoong Yesus sabi niya, hindi niya inalintana ang kahihiyan. Yan, may mga bagay na hindi mo iisipin na mahihirapan ka ba o hindi. Pero ang laman lang ng isip natin, Lord, kailangan kong takbuhin. Kailangan kong tapusin ang pinapagawa mo sa akin. At ngayon, maaaring sabihin natin, nandun tayo sa punto ng buhay natin ngayon na hindi mo na alam kung magpapatuloy ka pa ba or gusto mo na lang magpahinga. Pero ito po, i-remind sa atin ng Panginoon, marami ng tao ang nagsimula ng tama, pero kakaunti lang ang tumatapos ito. Sa atin po, napaka-importante na tapusin natin ang ating takbuhin, na marating natin yung finish line, na masasabi natin sa Panginoon na, Lord, tinapos ko ang pinapagawa mo sa akin. Na mismo ang Diyos, sasabi niya, well done, my good and faithful servant. Yun yung pinakamasarap pakinggan o marinig natin mula sa Panginoon. Amen po. May maiksi po akong kwento sa inyo. Meron pong isang nanay, siya po ay nasa 55 years old na. At ngayon, ito pong nanay na to, na kailangan within 3 months, ay kailangan mabawasan siya ng ilang pounds. Ngayon, alam niyo po, yung mga kapitbahay niya ay nagtataka. Kasi everyday, siya po ay magja-jogging, tapos may kita nila, nagbubuhat ng mga dumbbell, barbell. Ngayon, sabi ng mga kapitbahay niya, bakit kaya kung kailan umedad na siya, ngayon pa niya naisip magpapayat. At marami siyang naririnig na pinagtatawanan po siya ng mga kapitbahay niya, ng mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya. At dinidiscourage siya. Ang sabi sa kanya, wag mo na ituloy yan kasi may edad ka na. At isa pa, napakahirap mag-lose ng weight kung 3 buwan lang.
At alam niyo po, itong nanay na to, dun sa kanyang edad na 55 years old, hirap na hirap siya na minsan sasagi sa isip niya na kaya ko bang marating yung pounds na kailangan mabawas sa akin. Pero alam niyo po, isa lang ang sumasagi dito sa nanay na to. Meron kasi siyang goal kung bakit siya nagpapapayat. At paiksin ko po yung kwento, natapos ang 3 buwan, narating niya yung goal weight niya. At ang dahilan pala kung bakit itong nanay na to ay ganun kasigasig mag-lose ng pound. Kasi kailangan niyang mag-fit, kailangan niyang mag-slim down para yung kanyang anak na ooperahan at kailangan palitan ng kidneys dahil yung kidneys pala ng nanay na ito ay ilalagay doon sa kanyang anak. In order na makapag-donate siya ng sarili niyang kidney sa sarili niyang anak, kailangan niyang mag-lose ng pound. Yan niyo po, no? Ganun katindi yung mindset or yung goal ng nanay na ito na kahit nandun ang discouragement, nandun yung puna ng mga tao sa kanya at kahit nag-struggle na siya, pero nakafocus siya sa goal niya na kailangan kong mag-donate ng aking kidneys para sa ikagagaling ng anak ko. At dahil doon sa goal na yun, narating niya yun. Amen? So sa atin po, ma-remind sa atin na may takbuhin tayo. May struggle man, pero we have to run our race and finish it. Sabi niya dito, I do not run without a definite goal. Tayo ay tumatakbo dahil meron tayong definite goal. Ano yun? Tapusin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon ng may buong kagalakan at pagmamahal dun sa ginagawa natin. Mapagod ka man, magpapahinga, pero nandun pa rin na magpapatuloy tayo at tatapusin ang takbo. Amen po ba? So sige po, tayo po yung manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay napalakas sa paalalahanan na tapusin namin kung ano man yung race na itinakda mo sa amin. Na buong tiyaga, buong pagtitiis na matapos namin ito. At Lord, sa anumang mga struggle na pagdaanan namin, ma-endure namin ang lahat na ito. At titingin lamang kami sa iyo, Panginoon, for you are our author and finisher of our faith. Lord, salamat nga dahil alam namin na sa lahat ng bagay kami sinasamahan mo, Panginoon. At dalangin ko sa bawat isa, Panginoon, patatagin, palaksin mo ang bawat isa sa pamamagitan lamang ng Espiritu mo na nasa. Salamat nga po, Lord, sa salita mo na napakinggan namin sa hapon ito. Sa iyo po namin binabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, patuloy po natin subaybayan ang ating mga everyday Facebook Live dito po sa Rema Philippines. At God bless po sa bawat isa at ingat po tayo. Magandang hapon.